77 araw bago ang eleksyon 2025, isang kandidato para sa Vice Mayor sa Maguindanao del Sur ang pinagbabaril habang nagtatalumpati. Bukod sa karahasan, binabantayan din ng COMELEC ang umano'y insidente ng vote buying. Yan ang report ni Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng talumpati ni Vice Mayor Omar Samama ng Datupiyang Maguindanao del Sur, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Tinamaan na pala si Samama na isang re-electionist. Nagpapagaling siya at patuloy ang investigasyon. Ang COMELEC sinabing hamon sa kanilang insidente. Wala raw puwang ang karahasan sa sibilisadong lipunan. Nagkondena at nanawagan ng hustisya ang Ministry of Interior and Local Government ng BARM. Kabilang ang Datupiyang sa mga red areas of concern ngayong eleksyon. Sa tala ng PNP, may isa ng election-related violence sa Western Visayas. 2 insidente naman ng karahasan sa Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen ang iniimbestigahan kung may kinalaman sa eleksyon. May higit 1,100 naman ang arestado dahil sa paglabag sa election gun ban. Hinahanap dahil sa paglabag sa gun ban ang gwardyang ito na nakunang nagpaputok ng baril sa mga magsasaka sa Talisay City, Negros Occidental noong isang buwan. Naharap din siya sa reklamong grave threat at illegal discharge of firearm. Nangangalap naman ang COMELEC ng karagdagang impormasyon sa umunoy pamamahagi ng pera ng isang party list sa Baguio, kalakip ng kanilang membership card. Isa ito sa 4 na insidenteng iniimbestigahan ng COMELEC. Ipinakita sa amin yung picture nung allegedly ay membership card ng isang party list na may 300 piso. Pero alam niyo po kasi, yun lang po yun eh. Wala man lang kaakibat na testimonya o nagsasalitang o nagsabi na isang tao na siya yung nabigyan nun. We need other evidence. Yun po yung sinasabi natin. Kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence. Bumuo na rin ng task force ang COMELEC para mabantayan ang political surveys. Sa Huwebes, pupulungin ang mga survey firm, isa sa aalamin kung magkano ang binabayad ng mga kandidato. Para kahit paano may kasunduan na dapat hanggang dito lang sa amount na to, yung ibabayad para sa mga survey organization. Kasi unfair sa mga kandidato, nasisingilan ng milyon. Paano sila makakabayad? At saka sosobra naman yon sa Statement of Contribution and Expenditure. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.